Nasa 115,000 na ang bilang ng mga evacuee ngayon dito sa Zamboanga City. Bukod sa hirap ng buhay sa mga evacuation centers, iniinda nila ngayon ang trauma sa pagkakaipit sa bakbakan. Mula pa rin dito sa Zamboanga City, may live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Jessica, sa estimate ng mga otoridad ay nasa 21 pa ang hostage na hawak ng MNLF at ito nga raw yung pinagsusumikapan nila na iligtas sa ngayon. Kanina ay binalikan naman namin yung ilan sa mga bihag na pinalaya at napag-alaman natin na kahit na nakalaya, nahihirapan pa rin sila na ibalik sa normal ang kanilang buhay. Sugat sa ulo, galo sa braso at matinding takot sa nasaksihan sa bakbakan sa Zamboanga. Kabilang ito sa mga baon ni Monica matapos makatakas mula sa pagkakabihag ng mga rebelde noong Lunes. Pero wala raw siyang ibang naisip kundi ang kaligtasan ng kanyang anak na si Ruben na binihag din ng mga rebelde. Kitang-kita raw ni Monica ang pagtama ng bala sa ulo ng kanyang anak sa gitna ng bakbakan ng militar at MNLF. Pero wala raw siyang nagawa. Matapos ang ilang araw, bangkay na ang 20 anyos na si Ruben nang makita ng kanyang ina. Masakit talaga, ma'am, kasi graduating na yun sana siya sa architect. JT yun siya sa City Hall. Masakit talaga, ma'am. Kasi marami yun siyang pangarap. Sabi ko, kung siya namatay, ako na lang sana. Tulad ni Monica, hindi rin lubusang masaya si Rachel May kahit nakalaya na siya sa kamay ng mga rebelde. Ang kaibigan niyang si Art Louis Gupio natubos ang buhay dahil sa tama ng bala. Ang nobyo naman ni Rachel na kasamang nabihag, nagpapagaling sa ospital matapos mabaril sa binti at hita. Sa ngayon po, parang hindi muna po ako mag-aral kasi na-trauma po ako sa mga nangyari. Yung plano ko po ngayon is magre-rest muna ng mahaba-habang panahon para makalimutan ko po kung anong nangyari. Tulad ni na Monica at Rachel May, nagdadalamhati ang maraming Zamboangueño dahil sa patuloy na bakbakan. Kung hindi buhay, mga ari-arian ang nawala. Marami rin ang nawala ng kabuhayan. Karamihan nga sa 115,000 evacuees ni hindi na raw alam kung may babalikan pa sila. Dagdag pasanin pa raw nila ang problema ng makakain. Ang pamilyang ito nagkakasya sa kinadkad na kamoteng kahoy na may toyo. Mas nakaagaw ng aming pansin ang kalagayan ng mga bata. Nawala na siya, tubig na lang, pati suka, dede na lang. Wala nang lugawin siya, bigas. Paano na lang kaya kung pati ang panahon hindi pa makikiisa? Yung hangin siya papunta nandito yung ulan. Hindi ko ma-safety yung gamit namin para hindi maulanan. Yung anak ko na lang yung dinala ko, sir, para ma-safety sa ulan. Nabasya din kami, sir, kasi kulang ang torda. Malaking tulong daw para sa mga residente ang pakikisimpatya ng ilan pa nating kababayan. Kahit paano, nabubuhayan daw sila ng loob kapag dumarating na ang tulong. Tulad ng toneladang bigas at biskwit na ito na dala kanina ng Coast Guard BRP Pampanga para sa mga evacuee. Sabado nang huling nagpakita sa publiko si Pangulong Aquino nang bisitahin niya ang mga evacuee. Paliwanag ng Pangulo sa ilang araw daw niyang di pagpapakita sa media, nakatutok siya sa sitwasyon sa lungsod. At the end of the day, everything is my responsibility, so I'm very involved. Yung from everything to getting briefed and putting some of my inputs into the security operations. Ayon kay Pangulong Aquino, bukas pa rin ang pamahalaan sa pakikipagdialogo sa MNLF. Pero paalala ni Aquino, Yung handang makipag-usap na mapayapa at makipagdialogo, talagang haharapin natin, ina-encourage natin. Yung tao naman maglalagay sa lahat ng mga mamamayan sa panganib, talaga na mahaharapin rin ng Estado. sa ilang bahagi ng lungsod, pilit ibinabalik ng ilang Zamboangueño sa normal ang kanilang buhay. Nagbukas na rin ang Zamboanga International Airport matapos itong isara ng mahigit 1 linggo dahil sa gulo. Jessica, in 1 to 2 days ay inaasahan na magbubukas naman ang Zamboanga City Port ayon kay DILG Secretary Mar Rojas, pero ayon sa kanya ay kailangan mailatag muna ang isang maayos na security measure para matiyak na ligtas yung mga babiyahe. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.